Sa hinaharap isang kakaibang virus ang nagdulot ng pagkawasak ng 99% ng mga lalaki sa mundo. Ngunit ang mga babaeng naulila ay hindi nalugmok sa kalungkutan. Bagkus ay nagtayo ng isang bagong mundong walang kalalakihan. Iniwan nila ang magulong konkretong lungsod na puno ng digmaan. At lumipat sa ekolohikal na bayan sa yakap ng kalikasan. Di tulad ng madalas na digmaan sa ilalim ng pamumuno ng mga lalaki. Itinutok nila ang lahat ng lakas. Sa medisina, agham at ekolohiya. Umabot ang karaniwang buhay hanggang 150 taon. Ang mga babae ay itinuturing na nasa hustong gulang lamang sa edad na 50. Sa mundong ito lahat ay inaalagaan ng matalinong tagapamahala. Bawat pagtulog susuriin niya ang iyong kalusugan. At gigisingin ka sa umaga ng eksakto sa oras. At sa ilang segundo ay ihahanda ang pagkain na kailangan mo. At hindi na kailangang malito kung ano ang isusuot. Ang tagapamahala ang automatikong magtutugma ayon sa panahon at damdamin mo. Hindi na rin kailangan ng mga tao dito ang cellphone. Isang singsing lang ang makakasapat. Tawag, video, kuha ng larawan, walang imposible. At sa mahigit 100 taon, hindi na rin ipinanganak ang mga lalaki sa mundong ito. Yaong mga nakaligtas na nasa labas ng mundong ito. Matagal nang bumaba ang antas at naging mga primate. Matapos marinig ang mga kasaysayang ito mula sa guro, naging mausisa ang mga babae. Hindi pa nila nakita kung ano ang hitsura ng mga lalaki. Maging ang tanong kung nakakapagsalita pa ba sila o naglalakad gamit ang 4 na paa. At iminungkahing makita ang mundo ng mga primate, kaya dinala sila ng guro sa hangganan. Nakatingin sa magulong lungsod sa di kalayuan. Itinataas nila ang mga singsing at walang tigil sa pagkuha ng larawan. Samantalang yaong mga nakaligtas na lalaki, ang buong buhay ay umiikot sa inihaw na karne, kasiyahan at pagkanta. Ang dating lungsod ngayon ay naging isang ligaw na lupain. Hinahanap nila ang saya sa kakulangan ng yaman. Isang pala ng mga candy ang nakakapagpagulo sa kanila. Pagkatapos ng isang pagbisita, pabilis na dinala ni Bella ang mga babae palayo. Pagbalik nila sa sasakyan, napansin nilang wala si Xiaomi, ang anak ng alkalde. Sa sandaling iyon nakatitig siya sa isang photo. Sa kanilang mundo hindi pa nila nakita ang ganoong kagandang nilalang. Biglang sumulpot ang isang binatilyo at pinutol ang kanilang pagkamausisa. Naghahanap siya ng sangkap para sa inihaw na photo ng pinunong nakapang sapatos. Nang makita ang babae, agad niya silang itinago. Kung mahuli silang dalawa na magkasama ng iba, tiyak na mapapahamak sila. Habang nagtatago, nagkatitigan silang dalawa. Sa unang pagkakataon humarap sila sa kasalandyang kasarian. Pareho silang nakaramdam ng kakaibang damdamin. Ngunit di sinasadya ay nahalikan ng binata si Bella. Agad na tinunag ng babae ang panghalinang 7. Nayanig ang binata at sumakit ng husto ang ulo. Ang tunog ng 7 ay nakaakit din ng ibang kalalakihan. Dinala nila sina Xiaomi sa harap ng kanilang pinuno. Agad na lumapit ang binata para magligtas. Sinabi niyang tiyak na darating ang mga tao nila para maghanap. Ngunit hindi pinansin ng pinuno ang lahat ng iyon. Walang nakakita na sila ang dumakip sa dalawang babae. At agad na nagpas siyang magsagawa ng paligsahan ng sampalen. Ang mananalo ay maaaring mag-angkin sa kanila. Ang pinakamalaking maskuladong lalaki ang unang sumali. Ngunit para mailigtas ang babae sa panganib, pinilit ng binata ang sarili na lumahok sa laban. Para sa patas na laban, pinayagan siya ng pinuno na maunang sumampal. Ginamit niya ang lahat ng lakas. At isang sampala ang pinakawalan. Ngunit para kay Dazwang iyon ay parang kilati lamang. Agad na umalingaw-ngaw ang mga tawa sa paligid. Itaas din ni Dazwang ang kamay. Handa nang bigyan ng malakas na sampal ang binata. Ngunit ang sampal ni Dazwang ay nakapagpabuwal sa pinuno. Agad na nagkagulo ang lahat at pinalibutan siya. Sinamantala ng binata ang pagkakataon at pinaalis ang babae. Nang makabawi ang lahat, agad silang humabol. Agad namang pinindot ni Xiaomi ang kanyang singsing. Inilunsad ang harang. Ang matabang humahabol ay natalsik palabas. Mabilis ding nakauwi ang binata. Hinarap ng lolo ang mga humahabol. Nagkunwari siyang hindi niya nakita ang kanyang apo. At itinuro ang malaking bar aisle sa gilid. Sinabi niyang iniutos ng pinuno na dalhin agad ang 2 bar aisles ng baterya. Nang may pagkadismaya, dinala ng 2 ang bar aisles sa kagubatan. Dito sila kumikita ng kaunting gantimpala. Hindi kalayuan may paparating na matalinong sasakyan. Ipinaalala ng tagapamahala sa loob ang tungkol sa baterya. Kailangan na itong palitan. Binuksan niya ang pinto ng sasakyan. At iniutos na ikarga ang bar aisles. Pareho silang lalaki. Ngunit siya ay mukhang mas pino. Gustong lumapit ng matabang binata para bumati. Ngunit ayaw ng kasama niyang mabulabog. Agad nilang iniulat sa tagapamahala at isinara ang sasakyan. Ngunit bagong upo pa lang ang lalaki, may taong lumitaw mula sa bar aisles. Nang makita ng tagapag-alaga, agad siyang nagbigay ng babalang 7. Mabilis na nagpaliwanag ang binata na hindi siya mananakit. Nagtago lamang siya sa loob para makatakas sa masasama. At handa na siyang bumaba ngayon. Agad namang tumawag ang tagapag-alaga sa tagapamahala para buksan ang pinto. Ngunit dahil sa bilis ng sasakyan, hindi magawa ng binata na tumalon. Hinihiling niyang ipahinto ang sasakyan.
Ngunit sabi ng tagapag-alaga, ito ay autonomong sasakyan, at babagal lamang pagdating sa bansa ng kababaihan. Wala nang ibang paraan, kaya't kailangang bumaba na lang ang binata doon. Dumiretso ang konseptong sasakyan sa bansa ng kababaihan. Doon nagpalit ng uniforme ng tagapag-alaga ang binata. Malinaw, nais niyang magpanggap bilang tagapag-alaga. Tinatanong ng gwardya kung nasaan ang kanyang singsing. Pinaliwanag niyang aksidenteng nawala niya ito. Buti na lang at hindi nagduda ang gwardya. At agad siyang binigyan ng seremonya ng pagtanggap. Sa oras na iyon, may babaeng nakasakay sa bisikleta ang dumating. Para sunduin ang tagapag-alaga papasok sa bansa ng kababaihan. Nakita niyang napakaganda ng tagasalo. Halos sumabog ang puso ng binata. Pagkatapos, pumasok na sila sa bansa ng kababaihan. Hindi lang sila mainit na tinanggap ng mga babae. Pati ang alkalde ay personal siyang sinalubong. Kasunod nito, pinaghandaan nilang bigyan ng silid ang binata. Ngunit sabi niya hindi pa siya pagod. Maaari na siyang magtrabaho agad. Nakita nilang ganoon siya kasigasig. Kaya dinala siya ng katulong sa lounge para makapagpahinga muna. Doon nalaman niyang may iba pang tagapag-alaga. Ngunit hindi iyon pinansin ng binata. Dahil ang nasa isip niya ay ang makapagtrabaho agad. Pagkaraan dinala siya sa isang silid. Habang umaasang darating ang magagandang sandali, hindi niya inakalang si Lola Kim na may 120 taon. Ay pinahiga lang siya sa upuan. At pagkatapos ay nagdala ng malaking vacuum. Hindi ko na rin alam ang tiyak na proseso. Kaya't lilaktawan natin iyon. Muling dinala si Charlie upang masiyahan. Kailangan niyang tiyakin na malusog ang kanyang katawan. Nakita niyang minamasahe siya ng kasambahay. Hindi napigilan ng binata ang sarili. At agad tumakbo sa banyo. Ngunit sa susunod na segundo, nasayang ang binhi. Agad na nagtaas ng kamay ang lahat ng tagapamahala. At galit na lumapit ang matanda. Kaya ganoon, dahil sa pagsasayang ng binata ng binhi, lahat ay naparusahan at pinatayo kasama niya. Samantala, si Xiaomi ay dahil dinala ang mga estudyante sa lumang lugar ng mga barbaro. Kasalukuyang sumasailalim sa paglilitis, ayon sa batas ng bagong mundo. Napakadelikado ng mga barbaro ng lumang lupa. Bilang isang guro, wala siyang karapatang dalhin ang mga estudyante roon. Bago pa magsimula ang paglilitis, ikinwento ni Xiaomi sa matalik na kaibigan na siya ay napilitang halikan ng barbaro. Kung malaman ito ng iba, tiyak na mababawasan ang kanyang puntos. Nangako naman ang kaibigan na mananatiling sikreto iyon. Maya-maya pumasok ang hukom na nakasuot ng pulang bestida. Itaas niya ang mansanas, at nanumpang magiging patas at makatarungan. Kinagat niya ang mansanas at idineklarang bukas ang paglilitis. Formal nang nagsimula ang paglilitis. Pinagalitan ng alkalde ng bansa ng kababaihan si Xiaomi, na hindi dapat dinala ang kanyang anak doon. Ngunit agad ipinakita ni Xiaomi ang kuha ng smart car, na ang anak ng alkalde mismo ang nagsabing gusto niyang pumunta. Hindi ito sariling ideya ni Xiaomi. Sa huli idineklara ng hukom na walang sala si Xiaomi. Ngunit sa pagtatapos ng kaso, umayo ang matalik na kaibigan ni Xiaomi at nagsalita. Sinabi niyang may tinago si Xiaomi na mahalagang bagay, na siya raw ay nakipaghalikan sa barbaro. Nang marinig iyon, nagulantang ang lahat. Agad tumayo ang alkalde at sinalakay si Xiaomi. Sinabing maaari siyang makahawa ng sakit dahil doon. At dapat parusahan. Kaya ganoon, unang binigyan ng karagdagang 20 puntos ang nagulat, na kanyang matalik na kaibigan. At hinatulan si Xiaomi ng 80 oras na serbisyo sa komunidad. Doon niya nakita ang tunay na anyo ng kanyang kaibigan. Ngunit nagkibit-balikat lang ang kaibigan. Samantala naman, naglalakad-lakad ang matandang tagapamahala kasama ang ilang tagapag-alaga. Sa oras na iyon, biglang gustong umutot ng isang tagapag-alaga. Kaya mabilis siyang tumakbo sa loob ng salaming silid. Pagkatapos ng ginhawa lumabas siyang muli. Nalito ang binata sa nakita. Kailangan pa ba nilang maging ganoon kaseryoso sa pag-utot? Agad ipinaliwanag ng isa sa mga tagapag-alaga, na sila ay mga mataas na uri ng tao na nag-evolve. At hindi gaya ng mga barbaro sa labas. Sabi ng binata, kahit na ito ay paraiso ng lalaki, hindi sila dapat mawalan ng kalayaan bilang tao. Natigilan ng iba pang tagapag-alaga sa sinabi niya. Dahil hindi pa nila iyon naisip. At ang reyna na lantaran ay ipinagbabawal ang pakikipag-ugnayan sa barbaro. Ay lihim palang may kaugnayan sa pinuno ng tribo ng mga barbaro. At doon niya nalaman na ang binata ay huwad na tagapamahala ng binhi. Noong ang tunay na tagapamahala ng binhi ay nahulog mula sa matalinong sasakyan. At walang mapuntahan, napadpad siya sa tribo ng mga barbaro. At naging tinik sa lalamunan ng lahat ng lalaki roon. Dahil ang kanyang katawan ay pinahusay ng espesyal na gin. Hindi lang siya may mga katangiang nakakahumaling sa lahat ng mga matatanda sa nayon. Pati pala mismong pala ay walang laban sa kanya. At tinulungan pa niyang talunin ang mga nangaagaw ng gamit. Ngunit ang nagdala sa kanya ng alamat, ay ang paligsahan ng sampalan ng mga mandirigmang tribo. Parehong paraan ng laro, parehong kalaban, ngunit magkaiba ang resulta. At ang kanyang pangalan ay inilagay sa pinakamataas na ranggo.
Ngunit ito ay nagbanta sa pamumuno ng pinuno. Kaya sinabi ng pinuno ang bagay na ito sa reyna ng bansa ng kababaihan. Hindi alam ng binata, patuloy pa rin siyang naghahalo ng cocktail para sa mga kasama. Ngunit aksidente niyang nahipo ang alarma. Nasayang ang binhi. Ano ang nangyayari? Naghahalo kami ng cocktail. Nasayang ang binhi. Umalis na lang ang matanda na walang magawa. Agad na naintindihan ng binata ang isang bagay. Na kapag nasa kanang kamay ang singsing ay tutunog ang alarma. Ngunit hindi kung nasa kaliwa. Natuwa ang mga kasama na parang nakatuklas ng bagong mundo. At isa-isang lumisan ng tahimik. Samantala ang reyna ay nakikipagpulong pa sa mga ministro kung paano siya haharapin. Matapos ang usapan, napagpasyahan nilang arestuhin ang binata. Kaya inutusan ng alkalde ang tauhan na simulan ng paghuli. Nang malaman niyang siya ay hinahanap, agad siyang tumakas sa gabi. Ngunit hinarang siya ng di nakikitang pader. Wala nang magawa, napilitan siyang magtago muna. Sa sandaling iyon, dumaan si Xiaomi. Agad niyang tinawag ang babae. Ngunit bakit siya magsusumbong? Ngunit sabi ni Xiaomi na hindi siya ang nagsumbong. Habang nag-uusap sila, muling umalingaw-ngaw ang alarma sa buong syudad. At nagtakbuhan ang lahat ng tao. Ipinaskil din ang atas ng paghuli sa binata, para masaklian ang kanyang kabutihan. Dinala siya ni Xiaomi pauwi. Ang lola ni Xiaomi, nang malaman ang tunay na pagkatao ng binata, sa halip na pandirihan, hinikayat pa niya si Xiaomi na makasama ito. Pala ang matandang ito na may 120 taon. Bago pa may tayo ang bagong mundo, ay nagkaroon na ng ugnayan sa mga tao ng lumang lupa, kaya't hindi siya makitid ang pag-iisip. Ngunit habang nag-uusap sila, biglang nagsabi ang matalinong tagapamahala, na hinahanap sila ng kalihim. Pabilis niyang pinatago sina Jack at Xiaomi sa loob ng aparador. Kasama pa ang isang pasang alaga na ipinagbabawal itago. Maya-maya pumasok ang kapitan ng mga gwardya. At tinanong ang lola kung itinago ba niya ang binata. Agad niyang itinanggi iyon. Pinapresenta siya ng kapitan na manumpa gamit ang mansanas. Tinagat ng lola ang mansanas at nanumpa. Ngunit muling sinabi ng kapitan, na nakita raw ng kaibigan ni Xiaomi na magkasama sila ng binata. Ngunit patuloy pa rin sa pagtanggi ang lola. Biglang, napasinghap ang pusa, at natuklasan agad ang kanilang pinagtataguan. Nang tatawag na sana ng gwardya ang kapitan, kinuha ng lola ang pamalo at agad siyang inampa. Kasunod nito itinulak ng lola ang isang motorsiklo. At sinabi sa binata na sa bilis na 88 maaaring mabasag ang harang. Pagkatapos, sumakay ang binata at si Xiaomi sa daan. Habang iniisip nila kung saan patango, sumulpot ang ina ni Xiaomi kasama ang mga gwardya, at agad silang ibinalik sa bansa ng kababaihan. Dahil sa pagpapanggap bilang tagapamahala ng binhi, sinailalim sa paglilitis ang binata. Samantalang si Xiaomi ay ligtas dahil sa proteksyon ng kanyang ina. Pagkatapos, ipinasok ang binata sa isang virtual na mundo, kung saan ang sistemang matalino ang magpapasya kung ano ang magiging kapalaran niya. Para hindi siya maparusahan, hinanap ni Xiaomi ang ibang tagapamahala ng binhi upang iligtas siya. Pagkatapos, pumasok silang lahat sa silid ng interogasyon upang lumaban. Dahil sa matinding presyon, nagpa siya ang alkalde na bigyan ng pagkakataon ang binata, kaya inutusan niya ang matalinong sistema, na gumawa ng isang eksena para sa binata at kay Xiaomi. Kung isasakripisyo ng binata ang sarili upang iligtas si Xiaomi, mapapatunayan niyang isa siyang mabuting tao. Kasabay ng patuloy na pag-ikot ng roleta sa virtual na mundo, tuluyan ng naging tunay na lalaki ang binata. Magkasama silang lumulutang ni Xiaomi sa dagat, sa sitwasyon na isa lang sa kanila ang mabubuhay. Ano kaya ang pipiliin ng binata? Sa oras na iyon, lahat ng tao ay nakatingin ng seryoso. Makikitang wala siyang pag-aalinlangan. Ibinigay niya kay Xiaomi ang nag-iisang tabla ng kaligtasan. At siya naman ay dahan-daang lumubog. Hindi inaasahan na isasakripisyo niya ang sarili para mailigtas si Xiaomi. Lahat ng nakakita ay labis na naantig. Lalo na si Xiaomi na lubos na naapektuhan. Hindi lang pumasa ang binata sa pagsubok. Tila nakapasok na rin siya sa puso nito. Wala nang nagawa ang alkalde, kundi ideklara siyang walang sala. Sa sandaling iyon, iminungkahi ni Xiaomi na tumira ang binata sa bansa ng kababaihan. Ngunit tinutulan ito ng alkalde. Paano kung dumagsa ang mga barbaro kapag nanatili siya rito? Maliban na lang kung may magpapatunay para sa kanya. Agad kumagit si Xiaomi sa mansanas, at nangakong siya ang magiging tagapanagot ng binata. Pati ang kanyang ina ay sumang-ayon na managot din. Kung magdudulot ng pinsala ang binata sa bansa ng kababaihan, handa silang mag-ina na tumanggap ng parusa. Kaya napilitan ng alkalde na pumayag. Kasunod nito, binigyan ni Xiaomi ang binata ng isang vilya. Ngunit hindi siya gaanong komportable sa matalinong kama. Ngunit lubos naman niyang nagustuhan ang paraan ng pagsisipilyo. Pagkatapos, ipinagawa niya sa matalinong tagapamahala ang isang pares ng sapatos. Sa oras na iyon, dumating si Xiaomi at ang kanyang ina, para ipasyal siya at ipakilala ang bansa ng kababaihan. Pagkatapos, dinala siya ni Xiaomi sa court ng volleyball. Lahat ng kababaihan ay curious sa binata, dahil para sa kanila ang lalaki ay isang pambihirang nilalang.
isang uri na bihira na sa kanilang mundo. Maraming tanong ang ibinato nila sa binata, ngunit hindi niya alam kung paano sasagutin. Lumipas ang mga araw, at nagpasya siyang tumakas ng palihim. Isang araw, biglang pumasok ng sapilitan ng isang sasakyan. At bumaba ang grupo ng mga barbaro. Hindi na sila nag-aksaya ng oras. Agad nilang sinimulang agawin ang mga babae. Nagkagulo at nagtakbuhan ang mga babae. Ngunit ang lahat ay pakana ng alkalde. Dahil nalalapit na ang halalan para sa hari ng bansa ng kababaihan. Upang muling mahalal, sinadya niyang papasukin ang mga barbaro upang lumikha ng kaguluhan. At pagkatapos ay ipabihag sa kanila, ang kanyang mga karibal sa halalan. Ngunit hindi inakala ng mga barbaro, na pagkatapos silang gamitin ng alkalde, ay ipapahuli rin sila ng kanyang mga tauhan. Sa ganitong paraan magmumukha siyang bayani sa bansa ng kababaihan. At masisiguro ang kanyang muling pagkahalal. Kasunod nito, ipinadala niya ang mga nahuli sa taniman ng mansanas bilang mga alipin. Upang walang makaalam ng kanyang lihim. Ngunit hindi basta si Zuko ang pinuno ng mga barbaro. Palihim siyang nagtago sa basurahan. At nailabas ng taniman ng mansanas. Hindi rin basta-basta ang mga babae. Muli niyang nabawi ang singsing. At kinunan ng larawan ng kapabayaan ng alkalde. Kasunod nito, ipinadala niya ang larawan sa kaibigan. At inilantad ng kaibigan sa publiko ang iskandalo ng alkalde. Hindi makapaniwala ang lahat na totoo ito. Pagkatapos, lumabas ang alkalde para magbigay ng pahayag. Sinabi niyang peke ang mga larawan. At malinaw na may gustong manayre sa kanya. Para maaga ang kanyang posisyon bilang alkalde. Kinaumagahan, matapos ang kanyang masidhing talumpati, biglang nagpasok ng patalastas ang kanyang mga tauhan. Agad na pagtanto ng alkalde na may mali. Dahil tanging sa isipang virtual lang may mga patalastas. Ibig sabihin matagal na pala siyang nahuli. Galit na galit siyang nagwala. Noong nagsiyasat ang mga babae sa kanyang bahay, ay palihim nila siyang tinulag gamit ang gamot. At lahat ng kanyang ginawa, ay ipinakita sa malaking screen para panoorin ng lahat. Ibig sabihin, nakita ng lahat ang pagtatago niya ng mga ebidensya. Kaya malinaw na ang kanyang kasalanan. At nahatulan siyang makatulog magpakailanman. Ligtas ding nakabalik ang mga nailigtas na tao. At ang ina ni Xiaomi ang nahalal bilang bagong pinuno ng bansa ng kababaihan.